pagkaing dulot ay buhay, si Jesus na poong mahal. Buhay natin siya kailanman. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Walang makalalapit sa akin, malibang dalhin siya ng amang nagsugo sa akin. At ang lalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw." Nasusulat sa aklat ng mga propeta, "At silang lahat ay tuturuan ng Diyos. Ang bawat nakikinig sa Ama at natututo ay lalapit sa akin. Hindi ito nangangahulugang may nakakita na sa Ama. Yaong nagmula sa Diyos ang tanging nakakita sa Ama. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay may buhay na walang hanggan. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay. Kumain ng mana ang inyong mga ninuno nang sila ay nasa ilang. Gayunmay, namatay sila. Ngunit ang sinumang kumain ng pagkaing bumaba mula sa langit ay hindi mamamatay. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sinumang kumain nito, at ang pagkaing ibibigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin sa mga nasa barangay na nakakapakinig ng ating banal na misa, sa lahat ng mga nasa tahanan, nagsisimba via online, at sa lahat ng nasa abroad, isang magandang araw po sa inyong lahat. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Ito na ang ika-4 na araw na narinig natin ang sinasabi ni Jesus na ako ang pagkaing nagbibigay buhay. Simula Lunes hanggang ngayon, Huwebes, naririnig pa rin natin na sinasabi ni Jesus, ako ang pagkaing nagbibigay buhay. At sa araw na ito, 3 beses pang inulit ito ni Jesus. 3 beses nabanggit sa ating ebanghelyo, ako ang pagkaing nagbibigay buhay. Paulit-ulit, parang makulit. Ano po? Paulit-ulit. Nakukulitan na ba kayo? Pero higit dito ang dahilan. Higit sa pagiging makulit. Higit sa paulit-ulit ang dahilan ni Jesus. Kaya niya paulit-ulit na pinapangaral na siya ang pagkaing nagbibigay buhay. Pinaulit-ulit niya ito para bigyan ng diin na ang pananampalataya kay Jesus ang maghahatid sa atin, ang maglalapit sa atin sa pagkaing nagbibigay buhay. Marami kasi sa mga tao noong panahon ni Jesus, hindi naman naniniwala sa kadakilaan ni Jesus.
kahit gumawa na siya ng maraming milagro, hindi sila naniniwala. Dahil sumusunod lang sila, dahil gusto nilang may makuha kay Jesus. Gaya nung tinapay na nakain ng kanilang mga ninuno, yun ang kanilang binabalikan. Bigyan mo kami noon. Bigyan mo kami ng tinapay. Gusto nila, paulanan sila ng tinapay. No? Parang ganun din naman tayo, di ba? No? Yung ayaw na natin magtrabaho. Gusto na lang ibigay sa atin. Ilapag sa atin. Maniniwala lang ako kung bibigyan ako. Mananampalataya lang ako kung pagbibigyan ako. Yan, ganyan ang pananampalataya natin eh. No? Yung kung may makuha muna bago maniwala. Hello? Ganun ba kayo? Kailangan may makuha muna bago maniwala. May makuha muna bago magsimba. Di ba kagabi, ang dami natin, di ba? Kasi may kainan. No? May nag-sponsor ng pakain kagabi. No? Kailangan muna ganun eh. Bakit kaya ganun? Pero, hindi yan ang gustong puntohin ni Jesus. Ang gustong ipaalam ni Jesus sa mga tao na higit sa tinapay, ang kailangan ng tao para mabuhay. Dahil ang mismong paglapit nila kay Jesus, ang panimula ng bagong buhay. Ang paglapit kay Jesus, ang panimula ng bagong buhay. Oo, nabubuhay ka nang hindi nagsisimba. Oo, nabubuhay naman nang hindi nagdadasal, pero yan ay lumang buhay. Pag lumapit tayo sa Diyos, pag natuto tayo magdasal at magsimba, tayo ay magkakaroon ng bagong buhay. Sapagkat ayon kay Jesus, narinig natin sa Ebanghelyo, sabi niya, walang makalalapit sa akin, malibang dalhin siya ng amang nagsugo sa akin. At ang lalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw. Malinaw na hindi sa sarili nating kakayanan o sa sarili nating lakas kaya tayo nakakalapit kay Jesus. Hindi. Dahil ito ay pagkilos ng Diyos. Bakit kamo? O di ba? Lahat naman tayo kayang maglakad. Lahat naman tayo kayang tumayo. Pero lahat ba nandito sa simbahan? Hello. Asan yung iba? Ayun, nandun. Hindi, gising na nga yung iba eh. Ayan o, di ba, lalakad-lakad lang. So hindi sa sarili mong lakas. Kaya ka nandito, kundi pagkilos yan ng Diyos sa iyo. Kung sarili lang nating lakas, ay, hindi natin gagawin. At hindi natin makakaya araw-araw. Kahit yung paglilingkod sa simbahan, mahirap panatilihin kung sarili lang ating tatanungin. Lahat ito, pagkilos sa atin ng Diyos. Di hamak lang na mas masarap ang matulog. Di ba? Kaysa bumangon at magdasal. Tama? Di ba may mga ganong panahon? No? Yung ayaw mong bumangon. No? Ang sarap. Ngayon, medyo lumalamig-lamig na ang panahon. Di ba? Ang sarap matulog. At aaminin ko, ako din nakakaranas ng ganon. Yung ayaw ko munang bumangon. So, hindi ko masasabing sarili kong lakas. Tawag yan ng Diyos. Pagkilos yan ng Diyos. Kasi yung iba, ang lalakas, nasa labas, di ba? Nagsimba? Hindi. So, hindi mo masabing sariling lakas. Ibig sabihin ba, hindi sila tinatawag ng Diyos? Hindi din. Tinatawag sila ng Diyos. Pero sinong pumipigil? Sarili. Sarili. Yan. Ito ang nais puntohin ni Jesus. Kaya paulit-ulit niyang sinasabing, ako ang pagkaing nagbibigay buhay para sa lahat ng mga naghahanap, lumapit kay Jesus. Sa lahat ng may mga kakulangan, lalapit kay Jesus. Sa lahat ng mga nagugutom,
pupunta kay Jesus. Pero ang tanong, pumupunta ba? Lumalapit ba? Tumatawag ba kay Jesus? Ito yung magandang tignan. Kaya nga, ang paanyaya sa atin, no, tignan ang pagtawag at pagkilos ng Diyos sa atin araw-araw. Tinatawag ka niya. Kumikilos ang Diyos sa atin, ngunit napipigilan ito ng ating sarili. Bakit? Kasi may tukso. May elemento ng masamang espiritu. No? Bakit ayaw mong magdasal? Tinutukso. Ba't ayaw mong lumapit sa Diyos? May elemento ng masamang espiritu. Kaya nga, yung paglapit natin sa Diyos, pakikiisa lang natin sa pagkilos ng Diyos. Kaya ka nandito dahil kumilos ang Diyos sa iyo at nakipagkaisa ka sa pagkilos na iyon ng Diyos. Tandaan mo yan. Hindi natin magagawang lumapit sa Diyos ng sarili lang natin. Kasi kung may pagmamalaki natin na sa sarili natin ito, bakit yung ibang malalakas hindi lumalapit? Kailan sila lalapit? Kapag may sakit na. Yun ang ironic. No? Hindi na makasimba pero sasabing gusto ko na magsimba. Nung malakas ka, hindi mo ginawa. Ngayong mahina ka na, gusto mo na magsimba. Kasi kumikilos na ang Diyos sa kanila. At pinapansin na nila ang pagkilos ng Diyos sa kanila. Ba't nila pinansin? Kasi mahina na. Hindi natin kailangan intayin maging mahina bago natin mapansin ang Diyos. Habang may lakas, makiisa sa pagkilos ng Diyos. Sa panahong ito, nagpupulong-pulong ang lahat ng mga kardinal para makahalal ng Santo Papa. At kahit sila, mga kardinal, nakikiisa sa pagkilos ng Diyos. Hindi madali. Kaya kailangan nagdadasal para malaman, makita ang pagkilos ng Diyos. Ganon din tayo. Tayo'y hahalal sa Lunes ng ating mga bagong pinuno. Pagdasal mo naman. Hindi lang dahil natukso ka. Binigyan ako, Father, ng 3,000, binoto ko na. Wag ganun. Ay talaga tayo mapapahamak. No, pagkilos yan ng demonyo sa iyo. Pagdasal mo, sino ang iboboto? Pagdasal mo yung pagkilos sa iyo ng Diyos. Ano yung sasabihin sa iyo ng Diyos? Sino ang nararapat na kandidato na ihalal? Huwag ka lang sulat ng sulat dyan dahil binulong sa iyo. Hello? Yung mga nagbubulong dyan, huwag nyo agad pinakikinggan. Pakinggan nyo ang Diyos. Magsimba, magdasal. Ang Diyos ang magtuturo sa iyo kung sino ang iyong iboboto. Mga kapatid, ang paglapit natin kay Jesus ay bunga ng pagkilos ng Diyos sa atin. Hindi ito magagawa ng sarili nating lakas, kundi isang pagtugon sa pagkilos ng Diyos para sa atin. Amen.